Hindi pwede yung bulag. Pag-aralan mo, kaya ka nga binigyan ng utak eh. Kaya nga kung nag-aaral ka naman, gamitin mo yung pinag-aralan mo. Just don't follow blindly. You have to study. Yung mga nag-endorse na nga mismo nagsasabi, hindi porket ang pangalan ko yung ginamit nila, bubutuhan nyo na. Pag-aralan nyo, manuri kayo, maging mapanuri kayo. Ang kulit eh. Hindi kayo nakikinig eh. Araw-araw na natin. Binibigyan kayo ng mga panukatan. How to vote wisely. Use your head. Use your knowledge. Don't just depend from endorsers. Ganun lang kasimple yun. Dalawang pinili ni PRRD at dalawang pinili ni Daisara ay magkaiba. So, bakit ganon? Hindi para-pareho. Yun ang sinasabi natin, mulat sa poll, na itong mga nag-i-endorse, alam natin na tayo, mga botante, ay may sari-sariling pag-aaral, pagsusuri na ginagawa sa mga kandidato. Alam nila na hindi tayo aasa na dahil in-endorse nila, ibubutuan natin. Kung baga, yun ang rekomendasyon. Nasa sa atin. Kung sa ating pananaw, ang kanilang rekomendasyon, papasok sa ating panuntunan, sa ating mga standards na ibinigay natin sa mga kandidato. Kaya, nasa sa atin na yun. Una-una, yung dalawang binanggit ng mga abogado, mulat sa pool, mga anti-Duterte yun. Kaya, kung na kayo gumasa na may sasabihin niya na pabor, hindi, ever since talagang ano yan, galit yan sa mga Duterte. Kaya, pati sa pagpapanggap, pagaling sila doon. Panggap silang mga abogado, yung pala, hindi pa naman sila rehistrado. At hindi pa rin silang tinatanggap bilang ng mga official na abogado ng mga biktima. At ang abogado sa record ng ICC ay yung public, parang natin, Public Attorney's Office. Meron silang public counselors doon. Na pag hindi mo kaya na magbayad ng abogado, bibigyan ka nila ng abogado. Yan, maraming salamat, Attorney. At para naman po sa ibang balita, nanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na magkaisa at mag-block voting sa senatorial lineup ng Duterte. Ang 10 kandidatong sinusuportahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Mula sa The Hague, Netherlands, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na ang pagkakaisa at ang isang direksyong boto ang susi sa pagpapatuloy ng mga sinimulan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanawagan si VP Sara sa sambayanang Pilipino na manindigan at suportahan ang buong senatorial slate ng Duterte sa pamamagitan ng block voting sa nalalapit na halalan. Ito aniya ang malinaw na bilin ni dating Pangulong Duterte. Block voting ang susi. Iisa ang boto. Iisa ang direksyon. Iisa ang layunin. Ipagpatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte. Ang Duterte ay binubuo ng mga kandidatong sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Attorney Jimmy Bondo, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Philip Salvador, Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Dr. Richard Mata at Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayon kay VP Sara, ang mga nabanggit na kandidato ay may tapang, malasakit at tunay na kakampi ng sambayanang Pilipino. Kailangan nating magkaisa. Sa darating na halalan, mahalaga ang pagkakaisa natin sa likod ng Duterte. Ang 10 kandidato buong puso nating sinusuportahan para sa Senado. Mga kababayan, huwag tayong magpahuli. Ipaglaban natin ang kinabukasan. Pumili, bumoto at manindigan para sa Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.
Ayan, Attorney Sal, patungkol naman sa ni-endorso ni Vice President Sara. Ano po masabi niyo dito sa Duterte? Well, kung mapapansin po ninyo, iba-iba ang ini-endorse ng mga personalidad sa loob ng pamilyang Duterte. Si VP Inday Sara, nagdagdag ng 2. Ito namang si PRRD, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Pulong, sinasabing magdadagdag din siya ng 2. Pero ang kapansin-pansin ay yung 2 pinili ni PRRD at 2 pinili ni Inday Sara ay magkaiba. So, bakit ganon? Hindi para-pareho. Yun ang sinasabi natin, ulat sa poll, na itong mga nag-i-endorse, alam natin na tayo, mga botante, ay may sariling pag-aaral, pagsusuri na ginagawa sa mga kandidato. Alam nila na hindi tayo aasa na dahil in-endorse nila, ibubutuan natin. Kung baga, yun ang rekomendasyon. Nasa sa atin. Kung sa ating pananaw, ang kanilang rekomendasyon, papasok sa ating panuntunan, sa ating mga standards na ibinigay natin sa mga kandidato. Kaya, nasa sa atin na yun. Sa kanilang pananaw, kanilang pag-aaral, yung in-endorse nila ay karapat-dapat. Pero, hindi ibig sabihin, we will follow blindly. Alam nila na tayo ay may karapatan din, kagaya nila, na pumili ng ating mga choices. Kaya nasa sa atin na yun. Kaya tayo binigyan ng kaisipan. Kaya tayo pinag-aral para gamitin natin yun ang ating sandata. We have to discern. Kaya magkakaiba sila kasi yun ang kanilang pananaw sa kanilang mga panukatan. Kaya huwag na ho kayong malilito. The ultimate judge of whom you will vote for would be you. Walang iba. Hindi si ganito, hindi si ganon. Nasa sa inyo yan, mga putante. Yan, correct ka dyan, Attorney. Yung alin? Sa mga rallies po natin na ginagawa, gaya na lang po sa Pulong-Mulok. Basta yung rally, basta mapayapa. At nagpapaliwanag ka, hindi mura dito, mura doon, kantsaw dito, kantsaw doon. Ano na kwenta? Paliwanag mo sa tao. Alam mo ba na nung mag-rally kami sa birthday ni PRRD, yan sa Ormoc, tanong ka sa Ormoc, 1 oras yata ako mahigit nagsalita. Pero sinabi ko sa kanila, ako gusto ko na magbigay sa inyo ng kaalaman sa issue para pag kayo tinatanong, mapapaliwanag nyo. Hindi po pwedeng maging emotional tayo dito. Kaya tatalakayin ko ang lahat ng issue ng dahan-dahan. Maniwala ka, Franco, Yes. 1 oras ako mahigit, dahan-dahan. You can drop a pin, a needle, walang umiinig. At nakikinig sila. Talagang, kaya tuwan-tuwa sila. Ngayon daw, alam na nila, kaya nilang ipagtanggol ang mga gusto nilang ipagtanggol at pwede nilang magbigay ng lecture. Ganon dapat. Kasi kung puro tayo emosyon, puro tayo galit, puro tayo kantsaw, puro tayo tatawagan natin kung ano-anong pangalan, hindi mo nakakatulong yan. Doon sa mga matatalino, mga edukadong nakikinig, mawawala sa iyo yan. Mabubuisit sa iyo eh. Ay kung ako, kakampi na eh. Nabubuisit pa eh. Sila pang hindi kakampi. Kaya kailangan, gawin lang mo natin na mapayapa, maliwanag, malumanay na pagtalakay sa mga isyo. Ganyan ang kailangan natin. Yan, correct. Duterte. Hindi ako sumasama sa mga straight. Ginagamit ko yung utak ko. Pinag-aaralan ko kung sino ang karapat-dapat. Yan ang gayahin nyo. Correct. Faithfully for you. Ano naman, mga faithfully for you from Hong Kong daw siya.
bibisita ba kayo kay PRD? Ang kulit po rin, no? Sinabi na, bibisita tayo, pero hindi pa, hindi pa ngayon. Nag-aantay kami ng oral argument sa Supreme Court. That's one. Another, pakahirap pala mag-apply ng Shenzhen na isang buwan na, hindi pa tayo na sa daming nag-a-apply para sa Europe trip. Ayun, ng mga appointments, aabutin ka na siya, mag-aantay ka. Yan. Attorney Sal. Attorney. Roxy girl. Meron ka pang girl eh. Roxy lang pwede na. Oh, sige, magkape ka dyan sa Dubai. Yan. Oh, Nancy, hindi ka kasi nakikinig sa akin araw-araw. Kaya... Attorney. Ayan, sa ating pagbabalik, medyo na busy si Attorney Sal dahil marami kasing hinahawakan din sa social media platforms si Attorney Sal. Meron din siyang TikTok at sa iba't ibang platforms. Kaya naman, Attorney, sa atin naman pagbabalik dito mula din sa ating avid viewer. Ito po, nakakamangha ang mga dating opisyalis ng Duterte government na ngayoy nagbaliktaran at may tumitira pa sa dating Pangulo. Kung talagang panig ka sa katotohanan, you will stick to it no matter what. Ganyan si Duterte. He stuck to his guns until he was kidnapped by lawless elements and entrusted himself to God. Ano po masabi niya dito sa komentong ito, Attorney? O, hindi pa. Kaya ako binabanatan ng mga dati kong kasama sa kabinete dahil mga iba, tumahimik na. Yung iba naman, pupunta na sa kabila. Okay lang yung pupunta ka. Dahil kayo nagtatrabaho. Pero kahit na may trabaho ka sa loob ng administrasyon, pag mali, huwag kang matakot na mawalan ka ng trabaho. Yung paninindigan at prinsipyo ang kailangan umiral. Correct. Yan naman mga takot. Ito rin maintindihan kayo kung bakit takot kayo. Nananahimik kayo. Masalo lang kayo sa agos. Eh, nako. Attorney Sal, mula naman kay Pato Tini. In fairness to Captain Marbil, he's right that drugs add hours of productivity to the workers. But the problem is that the authorities exploit this malfeasance to extort from users. Ano po masabi niyo dito, Attorney? Hindi totoo yung it adds hours to productivity. Mali ka dyan. Baguhin mo yung pananaw dyan. Ayan. Mula naman po, Attorney, kay Ronaldo Sanchez. Kung malakas talaga ang abogado ni FBRRD, bakit hanggang ngayon nasa ICC pa rin siya? At paano makakasiguro na hindi madadaya ang PDP laban? At anong gagawin pang nadaya ang PDP? Pakisagot po, Attorney. Unang-una, makikinig ka kasi, Ronaldo. Dahil ang kaso may proseso, kailangan pasailalim mo yan. Pagdating naman sa halalan, hintayin mo kung anong resulta. Kung gusto mong manalo, gusto mong kandidato, lumabas ka, makampanya ka. Hindi pwedeng puro kantsaw, puro salita. Mag-organisa ka ng sarili mo dyan, sa lugar mo. At humili ka ng boto. Kung kay pastor ka, kumuha ka ng 5 boto. Para 6 na kayo. Ganun ang estilo, hindi yung puro kayo complain eh. Alright, dyan, Attorney. At mula naman po from Brendo Feniza. Basta ako, Duterte, straight plus kerobin at hunasan, period. Yan. Hindi pa pwede yung period. Kailangan may kama, mag-aral ka. Hindi pwede yung bulag. Pag-aralan mo, kaya nga pinigyan ng utak eh. Kaya nga kung nag-aral ka naman, gamitin mo yung pinag-aralan mo. Just don't follow blindly. You have to study. Yung mga nag-endorse na nga mismo nagsasabi, hindi porket ang pangalan ko yung ginamit nila, bubutuhan nyo na. Pag-aralan nyo, manuri kayo, maging mapanuri kayo. Anong kulit eh. Hindi kayo nakikinig eh. Araw-araw na natin. Binibigyan kayo ng mga panukatan how to vote wisely. Use your head. Use your knowledge. Don't just depend from endorsers. Ganun lang kasimple yun. May kanya-kanya, alam nyo, may kanya-kanya silang panukatan. Yung isa, ang tingin niya, ito okay itong dalawang to. Maaaring
yung pagkakaalam niya sa dalawa, okay na okay. Pwedeng sa party ng nanonood sa kanya, hindi, kilala ko yan iba ang pagkakilala ko. Yun ang sinasabi natin. Merong mga hindi alam na nag-i-endorse sa buhay ng mga ini-endorse. Pero, hindi mo sila masisisi. Hindi nila alam yun eh. Kung ikaw alam mo, o di ikaw nang dumiskarte, ayun ganun na kasimple yun. Kaya talaga. Yan, Attorney. At para naman po dito kay Maldita Mi. Attorney Sal, ano na ba balita sa kaso na sinampa ni PRRD kay Trillanes? Alam mo, matagal na proseso yun kasi ang inidemanda kay Trililing ay cyber libel. Ordinarily, pag ang bibigay ng mga malisyosong payag ay sa isang ordinaryong tao, ang presumption, malisyoso ang paninira mo. Pero kung ang mga payag laban sa iyo ay kaugnay sa ginawa mo bilang opisyal, ang presumption hindi malisyoso. Ang dapat na magpruweba yung mga payag laban sa iyo ay mali. Yun to prove that pagdating sa paglilitis. Kaya ang ginagawa dahil yung mga libelous statements against the former president as former president public official, kailangan titingnan mo ngayon. Dahil sabi niya, may pera sa bangko, ganito, ganyan. Kailangan makakuha ka ng mga dokumento para isampal sa kanya doon sa loob ng hukuman. Kasi ordinarily nga, dapat siya magpuproba noon. Pero dahil government official ito, kailangan yung government official ay magbigay ng pruweba, ebidensya, na malisyoso ang mga payag laban sa iyo para makonvict siya. Yun ang piniprepara. Kaya matagal na i-file ang kaso. Kailangan meron kang pruweba. Ang pagbuha lang ng mga dokumento sa bangko, mahirap kasi may privacy area. Kaya marami yung proseso, huwag kayong mag-alala. Darating tayo dyan. Ganun po rin ang ating huling mensahe, maging mapanuri kayo. Gamitin nyo ang inyong mga pinag-aralan sa pagpili ng inyong mga kandidato. Tingnan ninyo ang kanilang background bilang opisyal, dating opisyal. Tingnan ninyo ang integridad. Magtanong-tanong kayo doon sa mga nakakakilala sa kanya sapagkat maniwala kayo, maraming balat kayo pala. Maraming ganoon, maniwala kayo, napakadami.